Ako po si Sherilyn Madridejo Sebelio. Masasabi ko po kaming isang iniherasyon na ho ng magtataka. Merong mag-asawa na sila yung tiga-arrange ng nativity scene sa simbahan every Christmas. Ang ginagamit nila, ukit, yung kahoy. Kumisan daw nahuhulog, nauuntog sila. So sabi yata nila, gumawa nga tayo ng parang form galing doon na papel. Yun ang simula nun. Pinakakwentong bayan tungkol sa kung paano nagsimula yon, isa yon. Ang dada ko po or lola po ay si Teodora Apunggol Madridejos. Isa hong magpipinta ho ng mga taka or paper mache dito sa Paite, Laguna. Natatandaan ko po kasi sa dada nung ako po'y maliit pa, lagi po sila magkasama ng Lola Nora. Si Nora, teacher siya sa public school ng Paite. Pagkatapos gumagawa siya to earn a living nung taka. Si Doray naman, kamag-anak niya, siyang nagpipinta. Si Nora, nang maging asawa ko yung kanyang kapatid, ay sabi ko, maigi pa magtaka ka Nora at pipintahan ko at ititinda natin sa piyestahan. Ang alam ko po, natutunan ng dada ko ang pagpipinta sa kanyang mga magulang. Nung ako'y bata pa, grade 4, ay ako'y nakikialam sa tatay kong magpinta ng mga manika, kabayo. Ay gusto kong matutong magpinta, ama. Tapos sabi ng tatay ko, aba, magaling ka na pala magpinta. Ay di matutulungan mo na ako magpinta. Makikita niyo ho sa gawa ng dada ko ang pagkabuhay po ng finished product po niya. Pag ako nakakita ng may magandang bulaklak, may pinipinta ko. Ang Paite kasi is an artistic community. Mahilig sila sa ukit. Panahon ng Spanish period, karoon ng mercantilism, nag-open ng Suez Canal. Yung mga tiga-Paite nag-aayos ng galleons nung araw eh. Yung Benavistas, ang tawag sa kanila, dahil magaling sila mag-carpentry, na ipasa nila sa mga anak nila. Pinapakita po dun sa pagtataka kung paano ho gumawa ng art sa pamagitan ho ng paggamit ng papel para yung shape daw po ng molde ay lumabas at gumanda. Taka kasi manok, kabayo, at dalagang bukid na may salakot. Yung gumagawa ng hulmahan, nung takaan, yung manguukit. Ang nagtataka, yung usually mga asawa nila, anak nila, gano'n. Nainggan niyo po akong magtaka sa kagustuhan ko pong matuto. Gustong-gusto ko alam sa nanay ko eh. Kahit o pagbabasa lang po ng papel. Babasain natin ang papel, tapos yun ay itatapal natin sa molde. Kailangan mo munang lamasin ang gaw-gaw sa tubig. Pag tuyo na siya, yun na yung tinatawag na binabaak. Gagamit tayo ng cutter para mahukas yung yung moldehan. Pagkabaak ho nun, ay pagdidikitin po ang pinagbaakan. Iyong pinagbaakan ay iyong isasarado. Hilbana. Tatapalan po natin yung pinagbaakan ng mga kapirasong papel. Pagkataso naman nun ay brabrownin po natin. Ang pagbabrown po ay isa rin pong pagpapakinis para hindi makita yung mga sulat ng dyaryo. At doon po hahawakan ho ng dada para pintahan na. Pride kasi ng Paite yun na sila lang gumagawa. Saka economically, yumaman sila dahil doon. So pinoprotektahan nila yon. Business po namin dati, yan nga pong kabayo, number 1 po. Tapos pag nga ho dumadating yung mga araw ng Pasko po, Santa Claus, importante po kasi ang pagtataka sa tao ho ng Paite kasi dito po nag-uumpisa or nagmumula ang kanilang pinagkakakitaan araw-araw. Super napakahalaga sapagkat bumubuhay ito sa aking pamilya. Bukod doon, natuturuan ko pa yung aking mga anak magtaka. It's a community art. Everybody owns it. It belongs to the place, no? So anybody can work on it. Yun ang nature ng folk art.
walang egotism sa folk art. Masaya po ako na nagtataka. Kasi po bukod sa nakakabanding ko po ang nanay ko sa pagtataka, natututo rin po ako. Kaya ako'y nagpapasalamat sa aking mga magulang at natuto akong magtaka para sa lahat ng magiging anak pa ng mga anak ko. Nawa ay pagpatuloy nila at nang gumanda ang kanilang pamumuhay. Isang pamana po ang pagtataka para sa akin. Mula nga po sa mga ninuno ng mga dada ko, ay naisalin nga po sa amin, sa akin. Ang pagtataka po ay hindi lang po basta isang gawain po para sa akin. Ito po ay isang hilig po na nasa sa loob ko po ang gumawa. Ang tinitingala ko pong katangian ng Dada Nora ko po at Dada Duray ko ay ang pagiging masayahin nila sa paggawa. Kapag po kasi sila gumagawa, hindi lang po basta gawain. Kasi yun nga po yung minamahal nila, yung ginagawa nila para mailabas po yung kagandahan po ng isang produkto. Ako po ay 85 years old na. Nagpipinta pa rin po ng taka hanggang ngayon. Sila na nagsasabi na maganda ka magpinta ng bulaklak. Ay gawa ng buhay na pag nagpipinta ako. Aba, sa isa pong Pilipino, dapat po talagang ating ipagtaguyod dahil sapagkat ito ay likha ng ating puso at damdamin, di po ba? Ang tingin ko sa mga sining nila ay with admiration. Kasi nga parang second nature na nila, na-internalize na nila. Kasi hindi madali yung ginagawa nila sa totoo lang. At the same time, hindi naman nag-wane yung beauty ng ginagawa nila. Saka nandun pa rin yung kaluluwa nila, yung pagkatao nila, nandun pa rin. Community consciousness na nga no? Parang collective consciousness. Pangarap ko po sa sarili ko po, syempre mas mapalawak pa po ang kaalaman ko sa taka, sa buhay po. At ang pangarap ko rin po sa pamilya ko po ay ang mas mapaunlad pa po ang bawat isa po. Sinabi sa akin na balang araw, matatanyag ka sa buong daigdig. At ikaw ay swerte at marami kang alaman sa buhay. Alaman mo lahat ng mga trabaho. Basta diretso pagpipinta, naisip-isip, pinta. Kaya yun ang ginagawa ko. Maski ngayon, hanggang ngayon ginagawa ko.